Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Resali Umalay. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang 22 anyos na lalaki ang naaresto ng Manila Police District matapos umanong magpaputok ng baril habang sinasalubong ang bagong taon sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, mabilis na rumesponde ang mga tauhan ng PNP bandang alas 2 ng madaling araw ng Enero 1 sa kasalukuyang taon sa Santa Fe Street, Barangay 188 kung saan nadakip ang suspect na si Joshua San Ramon. Binigyan din ng PNP na ang agarang pag-aresto ay bahagi ng pinaigting nilang patrol at pagpapatupad ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng publiko tuwing may selebrasyon. Patuloy rin ang paalala ng PNP sa publiko na iwasan ang ilegal at delikadong gawain tulad ng indiscriminate firing upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tatlong individual ang inaresto at higit sa 1.5 bilyong halaga ng hindi rehistradong sigarilyo ang nasamsam ng Philippine National Police sa isang routine patrol sa Malabon noong bisperas ng bagong taon. Nadiskubre ng mga tauhan ng RHPU NCR at RHPU 3 ang mga kontrabando sa loob ng 18 container sa isang cargo facility matapos tumakas ang dalawang motorcycle rider na walang helmet mula sa police checkpoint. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang operasyon ay patunay ng mas pinaigting na pagbabantay at kampanya ng PNP laban sa smuggling. Binigyang diin niya na ang matagumpay na pagsabat ay malinaw na babala sa mga sindikato at patunay ng patuloy na pagpapatupad ng PNP sa direktiba ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at sugpuin ang ilegal na kalakalan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na na-neutralize ng Matala Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Arnel Melocotones ang suspect na si alias Can na sangkot sa grenade throwing incident sa Barangay Dalapitan noong Enero 1 sa kasalukuyang taon. Isinagawa ang hot pursuit operation sa Barangay Kilada, Matalam, Cotabato, katuwang ang 1st Cotabato Provincial Mobile Force Company. Ayon sa ulat ng PNP, nanlaban ang suspect at nagpaputok ng baril laban sa mga otoridad kaya napilitan ng mga pulis na gumanti. Humantong ito sa pagkaka-neutralize ng suspect. Narecover ng PNP ang isang .45 caliber pistol, magazine at mga basyo ng bala at hinihinalang shabu kasama ang drug paraphernalia mula sa suspect. Pinagtitibay ng operasyong ito ang mahigpit na paninindigan ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko.
Patuloy ang PNP sa pagpapalakas ng seguridad at pakikipagtulungan sa komunidad upang maiwasan ang mga karahasan at masigurong ligtas ang mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nanindigan ng Police Regional Office Mimaropa sa mahigpit na pagpapatupad ng Zero Tolerance Policy laban sa iligal at walang habas sa pagpapaputok ng baril, lalo na ngayong New Year revelry. Ayon sa Pro Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., walang sino mang lalabag ang palalampasin at agad nahaharap sa kaukulang aksyon. Binigyang diin ng PNP na ang pinaigting na pagbabantay at mahigpit na pagpapatupad ng batas ay layong maprotektahan ang buhay, kaligtasan at kaayusan ng publiko. Patuloy rin ang paalala ng kapulisan sa mamamayan na makiisa sa pagpapanatili ng mapayapa at ligtas na komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nakapagtala ng zero firecracker at pyrotechnic-related injuries ang lalawigan ng Basilan sa pagdiriwang ng bagong taon 2026 ayon sa mga opisyal. Sinabi ni Basilan Police Provincial Director, Police Colonel Zarazid Umabong, na walang naitalang insidente sa mga lugar ng Basilan na nanatili rin umanong mapayapa ang lalawigan sa buong Yuletide season. Pinuri ni Basilan Governor Muhib Hataman ang mga puwersang pansiguridad sa pamumuno nila Police Colonel Umabong at Brigadier General Frederick Salis ng 1101st Infantry Brigade at iniuugnay ang tagumpay sa maayos na koordinasyon at kooperasyon ng mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nangako ang Philippine National Police na paiigtingin ang mga operasyon nito ngayong taong 2026 upang maging mas mabilis at mas tumugon sa pangangailangan ng komunidad. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., patuloy ding ipapatupad ang mahigpit na integridad, disiplina at pananagutan sa hanay ng kapulisan. Palalakasin din ang ugnayan ng pulisya at komunidad upang mas epektibong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Binigyang diin din ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Nartatis Jr. ang kahalagaan ng moral at kapakanan ng mga pulis pati ang maayos na responsabling paggamit ng pondo at kagamitan ng PNP. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa magkasunod na operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team, 2 individual ang naaresto dahil sa iligal na pagbebenta ng mga financial accounts sa social media. Sa isinagawang cyber patrolling, natuklasan ng mga otoridad ang talamak na bentahan ng mga financial account sa iba't ibang Facebook pages, kung saan ibinebenta ang mga ito sa halagang 5,000 piso bawat isa. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga suspect at nakipagkasundo para sa isang pisikal na transaksyon na nauwi sa kanilang pagkakaaresto. Kinilala ang mga suspect na sina alias Ken, 28 anyos, at alias BJ, 35 anyos, kapwa residente ng Taguig City. Sa kasalukuyan nasa pangalaga na ng MDAC ang mga suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nadiskubre ng Philippine National Police ang 1.1 bilyong halaga ng smuggled cigarettes sa Batangas City matapos ang isang anti-carnapping operation noong bisperas ng bagong taon. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., tutugisin ang mga responsable sa smuggling. Patuloy ang investigasyon at follow-up operation, katuwang ang Bureau of Customs. Samantala, 4 na katao ang naaresto sa Malabon City matapos masamsam ang humigit kumulang 1.5 bilyong halaga ng unregistered cigarettes.
sa hiwalay na operasyon ng PNP-HPG. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Inaresto ng Philippine National Police ang isang Pilipinang babae na wanted sa kasong kidnapping nang dumating ito mula Singapore sa Ninoy Aquino International Airport. Isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan ng koordinasyon ng AVSI Group, CIDG, Imus Police at Bureau of Immigration. Ang warrant of arrest ay inilabas sa isang family court sa Cavite para sa mga kasong kidnapping at failure to return a minor na may rekomendasyong no bail. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Manila ang sospek para sa kaukulang legal na proseso. Sabi ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na patunay ang operasyon ng mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagkakaisa ng mga unit ng pulisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Lumahok ang Cebu City Police Office ay sinagawang destruction of confiscated, seized firecrackers, pyrotechnics at improvised cannons o BOGA noong Disyembre 31 sa Pro 7 Quadrangle Camp Serious Menu Senior, Cebu City. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Edrico A. Maranan, Regional Director ng Pro 7 at dinalohan ng Pro 7 Command Group and Staff, Chief ng RCSU 7 at RECU 7, mga Provincial Directors, City Directors, at ng Officer in Charge ng Cebu City Police Office na si Police Colonel George V. Ilanan. Ang mga nakumpiskang firecrackers at pyrotechnic items na sinira sa naturang seremonya ay nagmula sa iba't ibang city at provincial police offices, bunga na pinaigting na operasyon ng mga istasyon at unit ng pulisya laban sa iligal na pagbebenta ng mga pinagbabawal na paputok, improvised cannons, at pagbebenta ng firecrackers sa mga hindi itinalagang lugar. Ayon sa ulat ng Cebu City Police Office, umabot sa kabuoang 109 na piraso ng firecrackers at pyrotechnic items ang kanilang nakumpiska na may tinatayang halaga na 20,810 pesos. Ang nasabing aktibidad ay muling nagpatibay sa matibay na paninindigan ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagbawas sa mga panganib na dulot ng iligal na firecrackers, lalo na sa tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ipinapakita rin ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga law enforcement units at katuwang na ahensya ng pagsusulong ng isang ligtas, maayos at firecracker-free na selebrasyon para sa mamamayan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.